Kapatid, gusto mong maging pulis kaya ka mag-take ng NAPOLCOM exam. Hayaan mo na tulungan kita mula sa application, registration hanggang sa pagpasa. Okay? Simulan natin 'to. Now, kapatid, nagkaroon na po tayo ng advisory para magkaroon ng exam this 2026. Pero bago ka mag-take ng exam, pwede ka bang mag-take? Tingnan natin. Kapatid, ito yung advisory. Siyempre, pasisimplihin ko yan para sa'yo. Now, sino pwede mag-take? Una sa lahat, kailangan ipinanganak kang Pilipino. Natural born. Madali naman na yun. Now, ang iyong age ay dapat nasa gitna ng 21 to 30. Kapatid, kapag ikaw ay 31 pataas or 21 and below, I am sorry, hindi ka pwedeng mag-take. Now, ang height mo, as per the new law, sa lalaki dapat at least 1.57 or 5'2", sa babae naman at least 1.52 or 5 flat. Now, meron pong waiver dyan. Pwede ka mag-apply. And we will discuss that on another video. Sa educational requirement naman, sorry kung SHS graduate ka or TechVoc, o kahit na anong hindi bachelor's degree, I am sorry, hindi ka po pwede mag-take ng NAPOLCOM exam. Now, kapatid, dapat po meron kang good moral at hindi ka natanggal ng dishonorably discharged sa kahit anong pwesto sa gobyerno o militar. At dapat wala kang criminal record na nag-involve ng moral turpitude. Now, ito yung focus natin. Bakit recommended lagi si NAPOLCOM exam? Simple lang. Ang NAPOLCOM exam, kapatid, is napakadaling ipasa dahil ang passing rate dito is 70%. Now, kung sa difficulty naman, kung ikukumpara mo dito sa BOR or BARD passer, mas mahirap yun. Dagdag mo na rin yung civil service eligibility na 80% ang passing rate at 300,000 ang kalaban mo taon, mas mahirap yun. 'Di ba? So, ang pinakamadaling susi o eligibility para maging police is what? Itong NAPOLCOM exam. Now, kapatid, may tanong mo, Sir PT, kailan ba ang date na exam? Ngayong April 19, 2026. According sa pinakabagong utos ng NAPOLCOM. Now, kapatid, kailan ang online registration? February 16, malapit na, sobrang lapit na. At yung processing period naman is February 18 to 20. Now, Sir PT, ano pinagkaiba ng online registration at processing period? Yung online registration, kapatid, simple lang, no? Ito yung kukuha ka muna ng schedule sa website ni NAPOLCOM bago pumunta sa opisina nila. Yun yung processing period na tinatawag. So, kung titignan mo rito, online registration yung nauna, and then processing period. So, magpapaschedule ka muna, di ba? Tapos, pupunta ka na ron according sa schedule mo. Okay? Now, proceed tayo. So, kailan uli ang online registration? 4 na araw lang yan. Most often, in the first 2 days, ubos na ang slots. Importanteng mag-focus ka rito. Bakit? Paglapag ng February 16 alas 12, ubusan ng slots yan, kapatid. Kailangan sobrang maagap ka. Now, proceed tayo. Now, doon sa online registration, mamimili ka ng dates na kung kailan ka pwede magpasa. Mula February 18 to March 20. Make sure mo, kapatid, na yung pipiliin mong petsa is yung araw na free ka. Bakit? Kung ano yung araw na pinili mo doon, yun yung araw na pupunta ka sa opisina ni NAPOLCOM. Okay? Kasi bakit? Yung iba sinasabi nila, Sir, hindi ko mapupuntahan yung sked ko, sir, ganito ganyan. Kapatid, una sa lahat, ikaw namili ng sked mo. Hindi ako, hindi si NAPOLCOM. So, pangatawanan mo yung ipiliin mong schedule. Okay? Forward tayo. Now, merong 4 na steps mula sa registration hanggang makapasa. Una sa lahat, kuha ka muna ng schedule online. Pangalawa, yun na yung processing period, magkapasa ka ng requirements. Pangatlo, mag-review, and syempre, mag-top. Bakit nag-top? Malalaman mo mamaya. Proceed tayo. Kapatid, so unahin natin, step 1 tayo, kung saan pag-uusapan natin yung online registration. Proceed. Now, sa online registration, ibibigay ko na agad yung link. napolcom-nos.org. Kailan mo bubuksan yan? February 16, 12 p.m. Ulitin ko. February 16, 12 p.m. Now, proceed tayo. Kapatid, kapag pindot mo ng website, yan yung una mong makikita. Sa cellphone, ganyan din, iba lang yung itsura.
Ang pipindutin mo yung kulay blue, wag yung dilaw, hindi yun para sa'yo. Lalo na kung civilian ka, blue. Yung mga pipindot ng dilaw na entrance exam, alam nila na para yan sa kanila. Okay? So malinaw lang, blue ang pipindutin mo. Wag kang malilito. Next, pag pindot mo ng kulay blue, ito yung lalabas. Maging maingat ka. Sobrang ingatan mo, kapatid. Kapag nakapag-fill up ka na, i-double check mo lahat ng details. Mula sa pangalan, email address, contact number, and so many more. Now, ito yung binigay ko kaninang processing date. Mamimili ka kung anong petsa ka pupunta, and yung place of registration naman, pipiliin mo yung region na pinakamalapit sa'yo. Now, for example, ako, taga Laguna, so pinili ko Region 4A. Kung ikaw ay taga Davao, edi piliin mo yung region ng Davao. Kung ikaw ay taga Maynila, piliin mo yung region ng NCR. Okay? Now, pauunahan na kita. Kapag nagmilik ka dito ng place of registration, kung ikaw ay magte-take ng exam sa Marikina, sa Taguig, sa QC, saan pa yung isa ron? Makati, ang place of registration yan is Napolcom NCR sa Makati, sa Hilpuyat. Wala pong Napolcom Regional Office sa Taguig. Wala pong Napolcom Regional Office sa Marikina. Lahat yan doon sa Napolcom Office. Ano daw? Lahat yan doon sa Napolcom Office sa Makati, doon sa Hilpuyat. Napolcom NCR, Makati. Okay? So, again, i-double check mo ng maigi lahat ng detalye mo. Spelling ng pangalan, yung email, yung number, para malinis. After mong mamili ng registration at processing date, anong next mo na gagawin? Nakita mo dyan sa baba, may nakalagay na ID. Now, kapatid, yung ID, so double check, sabi nga dito, yung ID, may technique. Bago mo i-upload sa Napolcom, bigyan kita ng tip. Bakit? Kasi may file limit sila sa website. So, ang gawin mo, nakikita mo dyan, isend mo na sarili mo, ako sinend ko sa pangalan ko, and then, kapag nasend mo na sa sarili mo, kapatid, i-click mo yung picture na mismo sinend mo, ayan. So, pag click mo, ganito itsura, i-save mo. Yung na-save mo na picture, automatic mas liliit yan kasi kinocompress ni Messenger, ni Facebook, yung picture. Now, may pang-upload ka na dito. Again, huwag ka mag-upload direkta galing sa gallery mo, ha. Ang gagawin mo muna, isasend mo sa Messenger, isasave mo, and then saka yun ang pang-upload mo para hindi mag-error sa'yo. Okay? Now, kapatid, proceed tayo. Kapag na-upload mo na yung ID mo, ganyan ang lalabas. Okay? Tapos, click mo na si submit. Be very careful. Pag napindot mo na si submit, kapatid, mag-screenshot ka agad. Kasi nawawala agad to. Please take note, super important dito nung appointment ID. Sobrang importante. Bakit? Kapatid, kapag ikaw na po ay nagpunta doon sa Napolcom office, ang tinitignan nila doon is yung appointment ID mo. Kapag wala ka sa listahan nila, hindi ka nila i-accommodate. Okay? So, i-screenshot mo na to. Baka mawala. Kapag na-screenshot mo na, must make sure mo na makukuha mo yung appointment ID, di ba? Yung processing date at date of registration sa mismong screenshot mo. Now, after mo mag-screenshot, kapag hindi nawala yung website sa'yo, punta ka sa baba, scroll down ka. Makikita mo doon yung save print. Pindutin mo yon para mag-save sa phone mo. Now, kung hindi mag-save pero na-screenshot mo, again, dapat importante may appointment ID. Kung hindi man mag-save, kapatid, at least na-screenshot mo na kanina. Ang gagawin mo ngayon, kapatid, ay ipapaprint mo to. Bakit? Kapag nagpunta ka para magpasa ng requirements, pwede na lang sa cellphone mo, screenshot lang. Pero paano kung lobat ka? Paano kung ano mang mangyari, di ba? Mas magandang nakaprint, at least naka-ready ka. Di ba? Now, forward tayo, no? Kapatid, bago tayo magpatuloy doon sa pagpapasa ng requirements, kailangan malaman mo to. Ano po yun? Na meron pong mga error yung website minsan ni Napolcom. Now, tuturo ko sa iyo yung mga gagawin mo pag na-encounter mo tong mga error na to. Okay? So,
Unang error, eto. Sir PT, anong gagawin ko? Hindi ko mabuksan yung link. Simple lang, refresh. 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 Ang ibig sabihin nitong dalawang to ay punong-puno yung website. Imagine, nasa Jollibee ka, di ba? Puno, hindi makaupo. Okay, nasa Mang Inasal ka, punuan. So, hindi ka makakapasok. Anong gagawin mo? Aantayin mong may lumabas. Ganon din dito. Refresh mo lang ng refresh yung website para pag may natapos ng mag-fill up, ikaw na yung kasunod. Wala kang ibang gagawin dito. Magre-refresh ka lang hanggang makapasok. Okay? Pag yan ang error, anong gagawin? Refresh. Next. Sir, may nagawa akong mali. May napindot ako. Ngayon, nung nagtatry ako mag-sign in again or mag-sign up doon sa link, nakalagay already in the list. Now, this is good news. Bakit? Ibig sabihin, nasa records ka na ng Napolcom. Pero, most probably, kaya trinay mo ulit kasi bakit? Hindi ka nakapag-screenshot. Okay? Kung hindi ka nakapag-screenshot, okay lang din yan. Pero mas maganda kung nakapag-screenshot ka, di ba? Pero anong gagawin mo kapag already in the list? May mga tolonggis nang sinasabi, lagyan ng tuldok yung pangalan, pagpalitin yung first and last name, huwag mong gawin yun. Sayang yung slot para sa ibang tao na i-consume mo. Now, ang gagawin mo ay i-contact si Napolcom. May kanya-kanyang Facebook page yan per region. O kaya, bibigay ko sa iyo mamaya yung email nila tsaka contact number. Pwede mong ipa-confirm yan sa kanila. Kagaya nitong kapatid natin na to. Already in the list siya dito. So, nag-message siya sa Napolcom office, kinonfirm nila na naka-register siya. Binigay yung appointment ID, email, pangalan niya, na yun yung ipapakita niya sa araw na magpapasa siya ng requirements. So, again, pag already in the list, ang gagawin mo na lang, magpa-confirm. Kontakin sa Facebook, huwag mo kakalimutan. Facebook. Number 2, email. Number 3, tawag. Para mapakonfirm kung nasa listahan ka. Forward tayo. Now, kapatid, sir, papaano tong maximum enrollees o examinees? Sorry. Simple lang. Unang gagawin mo, i-check mo yung ibang date. For example, naglagay ka ng March 1. Puno na sa March 1, no choice. Try ka sa March 2. Sir, papaano kung puno na lahat ng dates? Now, ang gagawin mo is what? Kunyari, nag-try ka alas 12 ng tanghali, i-try mo alas 3. Nagdadagdag yan sila ng slots. Nagbubura ng mga double entry and so on. I-double check mo yung ibang oras. Try mo ulit. Mag-try ka ng ibang dates sa ibang oras. Paano yun, sir? So, for example, nag-try ka alas 12, di ba? Nag-try ka 12, puno na. Try mo na alas 3. Check mo yung mga available na processing period dates. Magkakaroon yan. Try mo ng alas 6, alas 12 na madaling araw. Kadalasan madaling araw, nag-o-open yan. Nagdadagdag ng slots. So, try lang ng try. Huwag ka mapanghinaan ng loob. Now, kapatid, paano, Sir PT, kung trinay ko na sa ibang dates, tapos nag-refresh na ako mula February 16 to 20, hindi talaga ako makakuha ng slot. Diyan na po papasok si walk-in. Now, yung walk-in, kapatid, mag-a-announce si Napolcom kung kailan may available na open slots sa region na malapit sa'yo. So, make sure mo rin na naka-follow ka sa regional center kung saan ka mag-exam. Ina-announce nila kapag may walk-in na. So, huwag ka mapanghinaan ng loob. Most often, always, nagkakaroon ng walk-in. So, proceed tayo. Now, sabi ko sa inyo kanina, kapag ikaw ay already in the list, tanggalin ko yung mukha ko. Kapag already in the list ka, ito yung mga kontakin mo. Mga contact number ng iba't ibang Napolcom regions. Screenshot mo yan. Or yung kanilang mga email address. Diyan mo sila kukontakin, kapatid. Now, forward tayo. Now, kapatid, at this point, dapat meron ka ng online notice. Yan kasi yung isa sa mga kailangan mo pag magpapasa ka na ng requirements. So, ito yung mga requirements mo. Number 1, yung ginawa natin kanina. Yung in-screenshot or pinaprint mo. Pangalawa, kailangan mo ng 2 passport size photo. Ipapakita ko yung sample mamaya. Pangatlo, kailangan mo ng isang valid government ID. Dapat kita yung birthday. Ito yung mga sample ng pwede. Ang pinakamadaling kunin dito, PhilHealth ID. Kuha ka nun, kapatid.
napakadaling kumuha. Tinatanggap ni NAPOLCOM. Now, importante na alin, sa mga documents na ito, isa lang, ulitin ko isa lang sa 3 ang kailangan. Hindi kailangan yung 3. Kasi before, si NAPOLCOM 3 gusto. Ngayon, isa lang. Now, ano yung isa na yon? Pwedeng TOR mo, Transcript of Records, Diploma, or Certificate of Graduation. Ngayon, maitanong mo, Sir PT, wala ako ng kahit ano sa 3 yan. Ang pinakamadaling kunin dyan ay, alin? Certificate of Graduation, kapatid. Ito ang pinakamadaling kunin. Okay? Now, kapatid, sunod, legal size envelope with mailing stamp na bibili yan sa mismong NAPOLCOM office kung saan ka magpapasa, dun mo na bilhin, huwag ka magpa-stress. At yung bayad na 400 pesos. Pauunahan na kita. Take note mo na lang, doon kanina nabanggit ko sa TOR at diploma at pati na rin yung certificate of graduation. Nakalagay doon, basahin mo dito sa 3, yung photocopy ng alin? Transcript of records, diploma, and certificate of graduation, make sure na dala mo yung original. Ulitin ko dapat dala mo yung photocopy at original. Alin man sa 3. Bakit? Pagdating mo doon sa regional office, i-double check nila yan kung pareho. Kung pareho, kukunin nila yung photocopy, balik sa yung original. Now, may nakalagay ditong isa pa. Ano yung nakalagay? Yung certified Xerox copy. Huwag mo nang problemahin to, huwag mo nang gawin yan. Sakit sa ulo yan. Kasi before, si NAPOLCOM dapat yung photocopy certified or authenticated. Huwag mo nang problemahin yan. Ano mas madali? Mas madali yung photocopy at original. Yun lang yun. Simple lang ang buhay. Now, forward tayo. Ito yung sample ng online registration notice na ipapaprint mo. Make sure mo na kita yung appointment ID. Next, kapatid, ito yung sample ng ating passport size photo. Make sure mo na alin, nakakulay puti ka, kagaya niyan ng pogi, nakaputi ka at puti yung background mo. Okay? Tapos yung pangalan, digital, first, middle, last name, yung suffix sa dulo. Okay? Ito yung pangalan mo first, middle, last name, suffix. Dapat ito yung tamang format. Now, sir, wala bang pirma? Wala. Sa civil service, pinipirmahan yan dito. Sa NAPOLCOM, hindi required. Okay? So, yan yung sample ng passport size photo. Kung gusto mong i-screenshot para may reference ka, ayan. Nakaputi ka, puti ang background. Next, itong legal size envelope at mailing stamp, nabibili to sa mismong NAPOLCOM office. So, wala kang problema dyan. Tapos, huwag mo nakalimutan na magbabayad ka doon ng 400 pesos na exam fee. Okay? Forward. Now, naipasa mo na yung requirements mo. Umila ka ng pagkahaba-haba, pero pagdating sa dulo, naipasa mo naman lahat ng maayos. Matatanggap mo tong notice of admission. Nakalagay na dyan kung anong school ka mag-exam, kung anong seat number mo and everything. So, wag mong wawalain yan. Sobrang importante for the day of the exam. Now, wag mo rin kalimutan for the day of the exam, dapat dala mo yung mga nakasulat dito. Nakalagay dyan kung ano yung mga pwede mong dalhin at hindi mo dapat gawin. Okay? Para lang malinaw tayo. Now, kapatid, kung nandito ka na, may notice of admission ka na, meaning ready ka na mag-take ng exam. Now, dito na ako papasok. Kapatid, pwede ka mag-self-review. Marami naman sa YouTube. Meron akong upload. Sobrang dami. Okay? Aral ka ng maibuti. Now, pero pwede mo akong piliin na maging mentor. Kapatid, ako nga pala si Rolando Tubo Jr. Top 1 ako ng NAPOLCOM PNP entrance exam noong 2023. Currently, may pinakamataas na rating. Nag-top 3 ako noong NAPOLCOM 2022. Nag-top 1 ako ng Penology Officer exam. Nag-top 5 ako ng Criminology Licensure exam. Nag-top 6 ako ng Fire Officer exam. At ako rin po ay Civil Service Professional with 91.41 na rating. Yan ang magiging mentor mo kapag pinili mo ako. Now, kung kulang pa sa'yo yung achievements ko, kapatid, ito, take note mo. Nung nakadaang NAPOLCOM exam, 40,000 ang nag-take. Sa 40,000 na nag-take, 14,000 ang nakapasa. Now, doon sa mga nakapasa, kapatid, 5 top notcher doon ay mga student
natin. Sobrang nakaka-proud. At sa 14,000 na nakapasa, kapatid, literal na 3,755 na students ko ang bumadong. 3,755 ang nakapasa. Literal na isa sa 4 na nakapasa ay student natin, kapatid. Now, kung gusto mong sumama sa review at gawin akong mentor, kapatid, pwede naman. I-message mo lang kami dito sa aming Facebook page. Ayan po, PT Mentoring and Review. Message mo lang, sasagutin ka namin para makasama ka. Now, kapatid, tapos na tayo. Pero, ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Bakit top the exam yung nakalagay sa pangdulo? Meron pong rankings ang PNP. Ano yung ranking, sir? Dahil sa sobrang dami na nag-a-apply para maging police, medyo nagdagdag sila ng filter o pambawas. Ang pinipili lang nila kadalasan pag mataas ang quota, yung the best of the best. Diba? So gusto natin maging pinakamalupit yung mga police. Now, ang aming aim o ang aming goal sa PT Mentoring mag-top lahat ng students namin. Bakit? Kung sakali man na hindi sila mag-top, matataas ang rating nila. Yun ang aming achievement, kapatid. So, kung gusto mo na sumama, inimbitahan na kita, kapatid. Pwede ka mag-message doon sa ating page. Pakita ko lang ulit. Ayan. Kapatid, malapit na. February 16 ang registration. After that, make sure na makapagpasa ka ng requirement. Kapatid, at kung sasama ka sa review, akong bahala sa'yo. Galingan mo.